Bakit nga kaya sa isang isla sa Indonesia may lugar na ang mga tao nagtatagalog? Sa mapa, makikita mong halos katabi lang ng Pilipinas ang Indonesia. Isang bangka lang ang pagitan. Parang lumipat ka lang ng isla sa Pilipinas, pero mapapansin mo, iba na ang pananamit, paniniwala at kultura. Pero pagdating mo rito, magugulat ka. May mga taong nag-uusap ng Tagalog. Ibang bansa pa ba ito? O para ka bang napunta sa secret portal ng Pilipinas? Bakit nga ba marunong silang magtagalog? At Pilipino rin kaya sila? Mabuti pang pag-usapan na lang natin yan. Ang Indonesia ay maituturing na twin sister ng Pilipinas. Bukod sa halos magkahawig na features ng mga tao, ang mga tanawin doon ay para ring Pilipinas. Palagi mong makikita ang mga puno ng coconut trees, malalawak na palayan at bukirin, at magagandang beaches. Sa Indonesia, maraming bulkan na matatagpuan at kabilang dito ang Mount Bromo at Mount Merapi. Mayroon din silang bulkan na kamukha ng Mayon Volcano ng Pilipinas dahil sa perfect cone shape. Ito ay ang Mount Semeru, na kilala ring pinakamataas na bulkan sa Java, Indonesia. Ang Indonesia at Pilipinas ay parehong archipelago. Ibig sabihin, binubuo ng maraming isla. Pero mas marami ang isla sa Indonesia na may mahigit 17,000 islands kumpara sa Pilipinas na may 7,641 na isla lamang. Ang mga isla ng Indonesia ay mas malalaki ang pagitan at ang bansa ay nahahati-hati. Halimbawa nito ang isla ng Borneo na hinahati ng Indonesia, Malaysia at Brunei. Dahil dito, ang ilang teritoryo ng Indonesia ay magkakahiwalay at may mga kalapit bansang nagbabahagi ng iisang isla sa kanila. Pero hindi lang yan ang kakaibang nangyayari sa mga isla sa Indonesia dahil meron ding mga parte na mapapasabi kang, nasa Pilipinas pa rin ba ako? Isipin mo, nagbabangka ka mula Balut Island sa Sarangani, Mindanao, papunta sa isla ng Miangas sa North Sulawesi, Indonesia. Aakalain mong parang Pilipinas pa rin dahil sa tanawin. Pero pagdating mo, mapapansin mong iba na ang pamumuhay ng mga tao. Kahit maraming pagkakapareho, madali mong mapapansin ang pagkakaiba sa wika, pananamit at kultura. Nalilito ka, kaya nagtanong ka sa isang taga roon, "Hello, what country is this?" At sagot niya, "Indonesia, taga saan ka?" Laking gulat mo, "Uy, Philippines! Philippines!" Tagalog pala ang salita ng ilan doon. Partikular ito sa isla ng Miangas, isang isla na sobrang lapit sa Pilipinas. Matatagpuan sa northernmost part ng Indonesia at halos tanaw na mula sa Mindanao. Dito makikita mo ang kakaibang kwento ng mga naninirahan. Paano naman kaya nakarating ang salitang Tagalog doon? Pati na rin ang iba pang wika tulad ng Cebuano at Tausug. Ilang taon bago pa man nagsimula ang mahigpit na border policies noong 1975, simple lang ang takbo ng buhay sa pagitan ng Pilipinas at Miangas, Indonesia. Madalas noon, may mga bangka mula Mindanao na tumatawid diretso sa dalampasigan ng Miangas, bitbit ang iba't ibang kalakal at sari-saring kwento. Karaniwan na rito ang palitan ng isda, abaka at prutas, at sa bawat transaksyon, may natututunan silang bagong salita o biro mula sa isa't isa. Hindi lang produkto ang naipapasa, pati ugali, paniniwala at mga kwentong bahay. Sa ganitong ugnayan, mas naging malapit ang loob ng mga taga-Miangas at mga Pilipino. Dahil dito, naging bahagi ng araw-araw ng buhay sa isla ang Tagalog, Cebuano at Tausug. Mga wikang maririnig mo pa rin hanggang ngayon. Sa ilang bahagi ng Miangas, parang nasa Pilipinas ka lang dahil naging normal na ang paggamit ng mga salitang ito. Pero habang tumatagal, naging mas mahigpit na ang mga border. Unti-unting pinatupad ng mga pamahalaan ang mas istriktong patakaran sa pagtawid sa dalawang bansa. Kaya naging limitado na ang malayang pagbiyahe. Pero hindi lang yan ang buong kwento. Sa mahigit 300 taon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas, hindi lang relihiyon, pangalan at pagkain ang kumalat. Pati ang kilos ng mga tao at kanilang wika ay tuloy-tuloy na gumalaw, parang alon sa dagat ng Southeast Asia. Habang may kontrol ang mga Kastila sa Pilipinas, may mga Pilipinong naglakbay at naghanap ng kapalaran sa karatig bansa. Mula Mindanao, patawid ng Celebes Sea, papunta sa mga isla tulad ng Miangas. Hindi lang basta-basta ang mga taong lumipat. May mga badyaw o samal na likas na mandaragat mula Sulu Archipelago. Kilala sa kanilang galing sa paglalayag at pamumuhay sa dagat. Sanay silang maghanap ng bagong tirahan, kaya't hindi na bago na umaabot ang kanilang mga bangka sa pampang ng Miangas. Sa paglipas ng panahon, hindi lang sila naging mga bisita,
unti-unting nagkaroon ng mga Pilipinong pamilya at lahi na naninirahan at naging bahagi ng komunidad sa isla. At habang patuloy ang palitan ng tao at produkto, unti-unting humalo ang Tagalog at iba pang wikang Pilipino sa araw-araw na usapan ng mga taga-Miangas. May halong Tagalog, Cebuano, Tausog, at banyagang impluensya, tulad ng mga salitang may Hispanic twist mula sa pananakop ng Espanya. Pero ito ang nakakabiglang katotohanan sa kasaysayan, dahil ang Miangas ay maaari pa lamang maging bahagi ng Pilipinas noon. Noong unang bahagi ng 1900s, parehong inaangkin ng United States na noon ay may kontrol sa Pilipinas at ang Netherlands na siya namang namamahala sa Indonesia ang isla ng Miangas bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Nagkaroon pa ng sigalot at umabot ito sa Permanent Court of Arbitration sa Hague. Tinawag itong Palmas Island Case noong 1928. Matapos ang masusing pagdinig at deliberasyon, nagpasya ang korte na ang Miangas o Palma Island ay legal na bahagi ng Netherlands East Indies. Naging basehan ng desisyon ang tuloy-tuloy at epektibong pamamahala ng mga Dutch sa isla, kaya opisyal na nananatili ito bilang parte ng Indonesia. Kaya ayon sa international law, nanatiling bahagi ng Indonesia ang Miangas, kahit sobrang lapit nito sa Pilipinas at ramdam mo ang presensya ng wika at kulturang Pilipino sa isla. Ayon sa desisyon ng korte, hindi sapat ang pagkakatulad ng wika o kultura para baguhin ang mga hangganan ng bansa. Ang tunay na batayan ay tuloy-tuloy at epektibong pamamahala o sovereignty ng isang bansa sa lugar. Pero kung sakaling magkaisa ang mga tao ng Miangas at tahasang ipahayag na nais nilang maging parte na ng Pilipinas, posible itong magbukas ng panibagong usapan. Pero napakahirap nitong mangyari. Kailangan ng matinding diplomatic negotiations, pagsang-ayon ng parehong gobyerno ng Indonesia at Pilipinas, at dapat sundin ang mga proseso ng international law. Bukod dito, kailangang igalang at dokumentado ang totoong kagustuhan ng mga tao. Kaya kahit theoretical na posible, napakakomplikado at bihirang maipatupad ang ganitong pagbabago sa hangganan ng mga bansa. Ngayon sa Miangas, kahit hindi parte ng Pilipinas, ramdam mo ang ugnayan ng dalawang magkapitbahay na bansa. Tagalog ang ginagamit sa usapan, pero ramdam mo ang Indonesian na tono, parang Filipino na may bagong flavor. Habang naglalakad ka sa tabing dagat, biglang may maririnig kang grupo ng kabataang nagtatanong, "Saan ka pupunta?" o "Anong balita?" Pamilyar sa tenga, pero kakaiba ang punto. Masasabi mo na Indonesian pa rin sila. Para sa Miangas, parte na ng araw-araw ang pagsasama ng dalawang tradisyon mula sa economic ties, pamilya, pakikipagkaibigan, musika, pagkain, hanggang sa relihiyon. Patuloy ang palitan ng kwento at kabuhayan. Nagpapatuloy din ang kasaysayan ng dalawang magkaratig bansa. Hindi lang ito simpleng wika, kundi tunay na pamana ng pagkakaibigan at ugnayan ng Southeast Asia. Sa katunayan, hindi lang Miangas ang may koneksyon sa Pilipinas, pati ang buong Indonesia ay damang-dama ang impluensya ng kulturang Pinoy. Sumikat sa Indonesia ang mga teleserye at pelikula mula sa Pilipinas na naging bahagi na rin ng kanilang kultura at pang-araw-araw ng buhay. Maging ang mga noontime show na paborito sa Pilipinas tulad ng Eat Bulaga at It's Showtime nagkaroon ng Indonesian versions. Nangyari ito dahil sa matinding koneksyon, kasaysayan ng kalakalan, migration ng mga tao, at mga pananakop sa pagitan ng dalawang bansa. Nakakatuwang isipin na may ibang bansa na gumagamit ng Tagalog at iba pang wikang Filipino, patunay ng mas malawak na impluensya ng Pinoy sa labas ng bansa.